Sa unang pagkakataon, pinagsasama-sama ng isang dokumento ang komprehensibong data kung paano kumalat ang micro at nanoplastic sa biosphere. Pumapasok sa mga food chain at nakakapinsala sa kalusugan ng tao at ecosystem. Ang ulat ay resulta ng malawak na interdisciplinary analysis na sumasaklaw sa ekolohikal, klimatiko, medikal, pisikal, at kemikal na mga aspeto ng mapaminsalang epekto ng micro at nanoplastic sa biosphere at kalusugan ng tao. Ang mga pandaigdigang banta na kinakaharap ng sangkatauhan ay nangangailangan ng nagkakaisang internasyonal na aksyon. At ngayon, mayroon tayong malinaw na direksyon. Salamat sa siyentipikong grupo ng ALLATRA, hindi lamang natin kinikilala ang isang problema. Ngunit nauunawaan ang pinagbabatayan nitong pisikal na kalikasan. Ang electric charge na nagbibigay sa nanoplastics ng kanilang mapanirang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagtugon sa kadahilanang ito, iyon ay sa pamamagitan ng pag-alis ng singil na iyon at pagdisarma sa pumatay. Mabibigyan natin ng pagkakataon ng biosphere at ang ating sarili na manaig. Kaya dapat gamitin natin ang oras na mayroon pa tayo. At ito ay hindi isang pagmamalabis. Ang ating mga kakayahan sa pag-iisip ay mabilis na bumababa, at ito ay seryoso. Ito ay resulta ng nanoplastics na naipon sa ating utak. Maaaring napansin mo na ito sa iyong sarili at sa mga malapit sa iyo. Maliban na lang kung kumilos tayo, lalala lang ito taon-taon. At ngayon, malalaman mo kung bakit. The Age of Intellectual Extinction. Sa buong ika-20 siglo, napansin ng mga siyentipiko ang isang trend. Mula noong 1932, ang mga marka ng IQ ay patuloy na tumataas. Ang kababalaghang ito ay naging kilala bilang epekto ng Flynn. Gayunpaman, sa mga henerasyong ipinanganak pagkatapos ng 1970s, ang pagtaas ng IQ ay bumalik sa unti-unting pagbaba. Ang ipinag-uutos ng mga pagsusulit sa IQ para sa mga tauhan ng militar sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng pagbaba ng mga marka mula noong kalagitnaan ng 1990s. Ayon sa isa pang pag-aaral na isinagawa sa pagitan ng taong 2006 at taong 2018 sa Northwestern University. Nagpakita ang mga Amerikano ng pagbaba ng IQ sa 3 sa 4 na cognitive area. Ang pagbabang ito sa average na IQ ay tinawag na reverse Flynn effect. Noong 2025, bumaba ang mga marka ng mga estudyante sa high school sa US sa mga pangunahing pagsusulit sa matematika at pagbabasa sa pinakamababang antas na naitala kailanman. Ang kanilang average na marka sa matematika ay ang pinakamasama mula nang ang kasalukuyang bersyon ng pagsusulit ay ipinakilala noong 2005. Habang ang mga marka sa pagbabasa ay ang pinakamababa mula nang magsimula ang pagsusulit noong 1992. Ang mga katulad na uso ay naobserbahan sa ibang mga bansa. Ang patuloy na pagbaba ng IQ ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang mga marka ng katalinuhan ay hindi na tumataas. Dahan-dahan ngunit tiyak na bumagsak ang mga ito. Ngunit ano ang nasa likod ng nakakabagabag na kalakaran na ito? Isang mahalagang ugnayan ang namumukod tangi. Ang pagbaba sa average na IQ ay kasabay ng exponential na pagtaas ng plastic production at polusyon. Tingnan ang mga graph. Ang mas maraming plastic at sa makatuwid ay mas maraming micro at nanoplastic sa kapaligiran, mas mababa ang IQ. Nagpapakita ito ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng pagtaas ng dami ng mga plastic at pagbaba ng mga kakayahan sa pag-iisip, at iyon ay lubhang nakababahala. Ito ay hindi lamang isang statistical correlation. Habang tumataas ang produksyon ng plastic, tumaas ang ating pang-araw-araw na pagkakalantad sa micro at nanoplastics kasama nito. Ang mga naka-charge na plastic na particle ay madaling dumaan sa mga biological barrier. Kabilang ang blood-brain barrier. Kapag nasa loob na ng utak, ang mga nanoplastic na particle ay nag-iipon hindi lamang sa mga neuron, kundi pati na rin sa mga glial cells. Ang mismong mga cell na nagpapalusog at nagpoprotekta sa mga neuron at tumutulong sa pagbuo ng mga koneksyon sa neural. Mayroong mas maraming glial cells sa utak kaysa sa mga neuron mismo. Ang nanoplastic na may electrostatically charge ay nakakagambala sa paggana ng mga glial cell, na nagpapalitaw ng pamamaga at talamak na stress, na nag-aalis ng tuloy-tuloy na cycle ng pagkasira sa loob mismo ng utak. Para sa utak, ang talamak na stress at pamamaga ay parang isang computer na tumatakbo sa isang kritikal na mababang baterya. Kapag ang baterya ay halos maubos ngunit 12-12 ng mga programa ay tumatakbo pa rin.
Ang system ay otomatikong lilipat sa power saving mode. Shutdown na enerhiya-intensive application upang maiwasan ang overheating o pagyeyelo. Ang ating utak ay gumagana sa katulad na paraan. Kapag stress at ang pamamaga ay umabot sa isang kritikal na punto, ang utak, tulad ng isang computer, ay tuluyang magsasara sa mga rehiyong humihingi ng enerhiya upang mabuhay at makatipid ng enerhiya. Ang unang nag-offline ay ang prefrontal cortex, ang pinakabata at pinakamasalimuot na bahagi ng utak. Ito ay itinuturing na sentro ng kontrol, na responsable para sa mga mahahalagang tungkulin gaya ng katalinuhan, regulasyon sa pag-uugali, at kakayahang mag-isip ng lohikal, pare-pareho, at makatwiran sa pamamagitan ng paghahambing ng mga katotohanan at paggawa ng mga konklusyon. Ang pinakamapanganib na bahagi ay ang pagsasara ng prefrontal cortex ay nangyayari ng tahimik, nang hindi natin nalalaman at hindi natin ito namamalayan. Ang utak ay lilipat sa mga pangunahing programa ng kaligtasan nito. Ang sinaunang sistema ng mabilis na pagtugon, ang limbic system, ang pumalit. Ang mga pangunahing istruktura nito, ang amygdala at hypothalamus, ay nag-trigger ng paglaban, paglipad, o pag-freeze ng reaksyon, mabilis, pabigla-bigla, at walang oras para sa pagmuni-muni. Ang mga system na ito ay mananatiling aktibo ng ilang sandali dahil kinikilala ng utak ang mga ito bilang kritikal para sa kaligtasan. Bilang resulta, ang makatuwirang paggawa ng desisyon ay nagbibigay daan sa pagkataranta. Ang pagkamalikhain at katalinuhan ay napalitan ng pagkasira at pagkapurol. Nawawala ang empatiya, napalitan ng kawalang interes o pagsalakay. Ang mga electrostatically charged na plastic na particle na pumapasok sa utak ay nakikipag-ugnayan sa mga neuronal membrane, nag-a-activate ng microglia, at patuloy na nagpapalakas ng oxidative stress at talamak na pamamaga. Literal na binabago ng matagal na stress ang utak. Sa prefrontal cortex, ang sentro ng pagsusuri at kontrol, ang mga koneksyon sa neural ay humihina at nawasak. Ang mga katulad na pagbabago ay nangyayari sa hippocampus, ang rehiyon na responsable para sa memorya at pag-aaral. Ang mga koneksyon sa neural ay nawawala, at ang hippocampus ay lumalala. Sa amygdala, ang mga sentro ng takot at pagkabalisa, kabaligtaran ang nangyayari. Lumalakas ang mga koneksyon, tumitindi ang pagkabalisa at pagsalakay, at maaaring magkaroon ng panic attack. Inaayos ng utak ang sarili. Sa halip na mag-isip at mag-analyze, nagsisimula itong gumana sa instincts. Sa paggawa nito, nawawalan ito ng kakayahang makilala ang tunay na panganib at tumugon ng naangkop. Ito ay hindi isang pansamantalang reaksyon. Ito ay isang pangunahing restructuring ng utak. Ang kapasidad para sa pag-aaral, pakikipagtulungan, at makatuwirang paggawa ng desisyon ay bumababa. Maaaring makatulong ito sa pagpapaliwanag ng mga pandaigdigang uso na nakikita natin ngayon sa lipunan. Isang pagbaba sa average na katalinuhan, isang pagtaas sa pagkabalisa at depresyon, isang pagtaas sa agresyon, impulsivity, at mga isyu sa panlipunang mga relasyon. Habang ang dami ng plastik sa kapaligiran ay patuloy na lumalaki, ang reverse Flynn effect ay magiging mas malinaw. Ang mga tao ay hindi lamang magiging mas matalino, hindi nila ito mapapansin. Magiging bihag sila ng isang katotohanang binaluktot ng sarili nilang utak. Bilang resulta, mawawalan ng kakayahan ng sangkatauhan na maunawaan ng husto ang mundo, mga pangyayari, at maging ang mga banta. Hindi na nila maikokonekta ang mga katotohanan ng lohikal, at sa makatuwid. Mawawalan sila ng kakayahang gumawa ng mga tamang desisyon. Iyan ang magwawakas ng pag-iisip ng tao. Ang ating cognitive decline ay nagaganap na. Ito ay hindi isang hula, ngunit katotohanan. Dahil sa mga plastik, hindi tayo gaanong matalino at hindi na kayang tumugon sa mga krisis. Sinisira nila ang mga rehiyon ng utak na responsable para sa memorya, atensyon, paglutas ng problema, at pagkamalikhain. Ang mismong mga kakayahan na apurahang kailangan natin upang makamit ang mga tagumpay sa agham at makahanap ng paraan upang maneutralize ang banta na dulot ng micro at nanoplastics. At mayroon tayong napakakaunting oras na natitira upang gumawa ng mga tamang desisyon. Gayunpaman, ang pagkawala ng katalinuhan ay hindi ang pinakamasamang naghihintay sa atin. Ang matagal na pagkakalantad sa micro-nanoplastics at ang kanilang akumulasyon sa utak na humahantong sa unti-unting pagkabigo ng kahit na ang ating pinakapangunahing mga function ng kaligtasan. Sa madaling salita, nanganganib tayong mawala hindi lamang ang ating kakayahang mag-isip, kundi ang ating kakayahang mabuhay. At kung iyon ay parang pagmamalabis, isaalang-alang ang halimaw.
Dahil mas maliit ang kanilang body mass, ang konsentrasyon ng mas mataas ang mga plastik sa utak nila. Nabubuhay na sila sa mundong mabilis nating pinasok. Ang microplastic ay maaaring pumasok sa katawan ng bubuyog sa pamamagitan ng manipis na cuticle nito, o kasama ng pagkain, at sa loob lamang ng 72 oras, ito ay umaabot sa utak. Mula doon, tulad ng sa mga tao, nag-trigger ito ng synaptic damage, neuroinflammation, cell death, at neurotransmitter disruption. Nawawala ng bigat ng katawan ng bubuyog, bumabagal ang metabolismo nito, at humihina ang resistensya nito. Ang pang-amoy, memorya at pag-navigate nito ay nagsimulang lumala, at ang mga bubuyog ay huminto sa pagkilala sa kanilang sariling kolonya at hindi na mahanap ang kanilang daan pabalik sa pugad. Sa matagal na pagkakalantad sa nanoplastic, ang pinsala ay nagiging nakamamatay. Ang sistema ng nerbiyos ng mga bubuyog ay bumagsak sa ilalim ng pilay. At ang ilan ay nahuhulog lamang na patay sa kalagitnaan ng paglipad. Tingnan ang larawang ito. Makikita mo ang utak ng isang bubuyog na natagos ng nanoplastics. Ang dami ng nanoplastics na ito ay sapat na upang maging sanhi ng malubhang kapansanan sa pag-iisip sa bubuyog. Ano ang isang kritikal na punto kung saan, tulad ng bubuyog, nagsisimula tayong makilala ang mundo sa ating paligid at mamatay sa ating pag-uwi? Kung walang magbabago, ito ay isang hinaharap na naghihintay sa atin. Mahalaga rin na kilalanin na walang ligtas na antas ng mga kemikal na ito sa katawan. Kaya't habang ang pagpapakita ay maaaring tumagal ng oras sa isang mas mababang dosis, ito ay hindi imyon na sa mas mababang dosis ay ligtas na magkaroon nito. Bakit ito mahalaga? Sa tingin ko ito ay mahalaga para sa napakaraming dahilan dahil sa sandaling matukoy natin ang threshold, iba't ibang mga espesyal na grupo ng interes ang magtatalo na panatilihin ang micro-nanoplastic na konsentrasyon sa ibaba ng antas. Na iyon, maging ito ay sa lupa o sa tubig o anuman iyon. At ano ang ibig sabihin nito ay pinahihintulutan tayong magkaroon ng ilang antas ng micro-nanoplastic sa ating mga pinagkukunan, hangin, lupa, tubig at iba pa. Ngunit ito ay isang pinagsama-samang epekto, kailangan nating tandaan. Ito ay hindi isang partikular na limitasyon sa anumang naibigay na punto ng oras sa pinagmumula ng anumang ating kinakain, ngunit ito ay isang pinagsama-samang epekto sa ating utak. At hindi namin alam iyon, sa totoo lang, dahil ito ang kadahilanan ng oras na magkakaroon ng iba para sa akin kaysa sa isang batang-bata na walang ganap na nabuo na utak laban sa isang may sapat na gulang na utak. Alalahanin natin na ang isang nanoplastic na butil sa katawan ng tao ay hindi katumbas ng isang patay na selula. Matapos sirain ang isa, ang parehong butil ay hindi tumitigil. Patuloy itong naglalakbay sa katawan na pumapatay ng sunod-sunod na selula. Kaya kahit ang pinakamaliit na halaga ng nanoplastics ay makakasira sa utak. At iyan ang dahilan kung bakit walang ganoong bagay bilang isang ligtas na konsentrasyon at hinding-hindi magkakaroon. Ang pagkakaiba lamang ay nasa rate ng pagkawasak. Ibig sabihin, mas maraming nanoplastics ang mayroon, mas mabilis ang proseso. Sinisira ng mga plastic na particle na ito ang biosphere at ang mga selula sa loob ng ating mga katawan. Sinisira nila ang mga organelles at biomolecules, kabilang ang mitochondria at DNA, na humahantong sa pagbawas ng produksyon ng enerhiya, genetic mutation, pagkasira ng neural connections, at pagkagambala ng mga signal ng utak na kumokontrol sa ating mga organo at mahahalagang function. Ang lahat ng ito ay nangyayari nang hindi mahahalata habang ginagawa natin ang ating pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, sa loob ng utak, ang isang tahimik na sistematikong pagkawasak ay nagaganap na. Ang tanong, kikilalanin ba natin bilang sangkatauhan ang buong sukat ng banta na ito sa oras at hahanap